Welcome po ulit sa ating pag-aaral dito sa Book of Ruth. At kung meron po kayong Bible, please open with me sa Book of Ruth, chapter 1. At this time, itong ating segment na ating pag-aaralan ay yung pinaka-conclusion na ng chapter na ito. Yun na nga nagsimula ang story, si Elimelech uh, together with his family. Nagpunta sa Moab. Andon, namatay siya. Ganoon na rin yung kanyang dalawang anak at first nakapag-asawa at namatay din. Ang naiwan sa story si Naomi, Ruth, and Orpah. At nung magplanong bumalik si Naomi, pinabalik at binigyan ng kalayaan itong dalawang manugang niya na bumalik na lang sa kanilang magulang. And yet, ang isa sa kanila, si Ruth, ay desidido to follow or to go with her, ika nga, all the way to Bethlehem. Kaya ang story natin, last episode, ay nakita natin yung commitment ni Ruth kay Naomi, na kung saan talagang gusto niyang sumama sa kanya. At ang pagsama niya ay walang kondisyon. Kumbaga, ang pagsama niya kung ano yung makukuha niya kay Naomi, kundi kung ano yung nakita niya kay Naomi. And she wants to be kung anong meron si Naomi. Parang yung tinignan po nating parallel o yung correlation in our contemporary time ay tayong mga Kristiyano na nakita amin ng scripture ay sinasabi naman sa atin kung sino ang ating Panginoong Jesus, kung anong klaseng buhay ang ibinuhay niya at kung saan siya pupunta. At least tayo ay mas marami po yung mga elemento na giving us reason why we should follow ang ating Panginoong Jesus. Pero si Ruth, hindi pa po siya nakakarating sa Bethlehem. Considering, ang nakita lang po ni Ruth kay Naomi ay yung klaseng pagkatao and the way they do their worship habang sila ay nasa Moab. Pero sa Bethlehem, hindi pa po siya nakakarating. And yet tayo, kumpara sa atin, the Bible is telling us na kung ano yung meron sa langit, na yung kalsada ay gawa ng materialis na ginto and everything is beautiful kung saan siya nagpunta. Ngayon sa atin, pag-follow natin, pagbigay natin ng commitment natin sa ating Panginoong Diyos ay it should be greater. Ano po? Hindi lang katulad ni Ruth. It should be greater. Iyon, parang mas magandang statement yon. So ito, nung narinig ni Naomi kay Ruth na talagang gusto niyang sumama, nag-stop na siya. Ito ngayon, pick up natin yung story, beginning verse 19, na kung saan ay makakarating na po sila sa Bethlehem at tingnan natin ang mga susunod na mga pangyayari. Sige po, if you have your Bible, Book of Ruth, chapter 1, beginning verse 19. Ayan. Ang sabi po dito, now the two of them went until they came to Bethlehem. And it happened, when they had come to Bethlehem, that all the city was excited because of them. And the women said, is this Naomi? But she said to them, do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. I went out full, and the Lord has brought me home again empty. Why do you call me Naomi, since the Lord has testified against me, and the Almighty has afflicted me? Tingnan po natin yung 22. So Naomi returned, and Ruth the Moabitess, her daughter-in-law with her,
who returned from the country of Moab. Now they came to Bethlehem at the beginning of the barley harvest. So eto na, yung dalawang babae, namely Naomi and Ruth, nagpatuloy po sila hanggang sila'y makarating sa Bethlehem. Nung makarating sila sa Bethlehem, eto ngayon, na kumbaga, nagulat yung mga tao sa kanilang pagdating. At tinanong nga, is this Naomi? Bakit po kaya tinanong na, is this Naomi? Since si Naomi naman, remember ang mga pangyayari sa buhay ni Naomi up to this point, nung pong siya ay umalis, may asawa siya. At meron pang dalawang anak, anak na lalaki. Ayan po, malaking bagay po yan eh. Now, babalik siya sa Bethlehem, wala na po yung asawa niya, wala na yung dalawang anak, at meron pa siyang kasama, kumbaga meron pa siyang liability na kasama, isang hentil at balo pa. Di po ba? Parang all negative kung titingnan natin. Kaya ang kanyang kumbaga yung kanyang aura ng kanyang mukha ay bagsak. Halos hindi mo siya mahitsuran. Kumbaga, tama po ba 'yon? Yung hindi mo ma-recognize yung mukha niya. Di po ba meron po tayong tinitingnan na correlation? Nung nasa Bethlehem sila, nagpunta sa Moab, yun ay picture ng mga taong may pangako sa Diyos and yet nagkaroon ng suliranin o problema, ay inabandon nila yung stand nila at sila ay nagpunta somewhere else. Yung isang mananampalataya na puno po tayo ng pangako. Hindi po nagkulang ang Panginoong Yahweh how to take care of us. Magkakaroon tayo ng suliranin, lalabas tayo. The next thing you know ay nandun tayo sa isang buhay na malayo kung saan yung hinabilin ng Panginoong Diyos sa atin. Ngayon, pagbabalik ka, that is now the picture ng isang backsliding Christian na bumabalik sa Panginoon. Hindi po ba how the world consumed ang tao pag siya ay napariwara, siya ay lumayo sa kalooban ng Panginoon. Siyempre, nandyan na yung hindi siya payapa sa kanyang buhay, nandyan na yung worries, nandyan yung stress, nandyan yung pressure sa buhay, and everything, ikukonsume ka ng mundo eh. Kaya pag ikaw ay babalik sa Panginoon, makikita mo iba yung aura. It doesn't matter kung how much yung material na bagay na gain mo, pero spiritually ay nadidrain ang tao once na siya ay lumayo sa Panginoon. Ayun. So ito ngayon, hindi po ba? I believe kung hindi po kayo, may mga kakilala po tayo na bumalik sa Panginoon from their worldly life, na backslidden life na in-entertain nila. Hindi po ba? Parang yun na mismo ang picture dito. Sabi niya nga, I went out full, but the Lord brought me back empty. I believe ito po ay isang encouragement sa atin. Kung anumang klaseng buhay meron tayo, simple, kung ano man yun, and yet nabubuhay ka sa Panginoon na payapa, nakakapag-worship, nagagamit ka sa ministry, yun po ang wag nating iiwan. Kung may opportunity na dumating while you're doing that, praise God. Pero hindi yung i-abandon natin yon to entertain something na maisip natin sa sarili natin, pakinabang ito. The next thing you know ay hinihila tayo ng material na bagay, little by little. May bunga ka nga. Pero ano po sabi ng parable of the sower sa Matthew 13? Sabi niya, yung taong nagnanais na yumaman sa mundong ito ay may para siyang nandun sa area na may mga thorns. Ang thorns kasi ay ang roots. Ang roots ng thorn sa baba ay sinasuffocate niya yung roots ng mga ibang
nakatanim doon. Kaya we will not bear much fruit sa Panginoon. Oh, may mga bunga, para bang mayroon kang ginagawa, pero ang katunayan ay mas marami pa sana ang naging bunga natin kung hindi tayo nag-chase ng material wealth. Ano po? There is nothing wrong to be wealthy as a Christian. But let that come while we are doing the very thing na tinawag tayo ng Panginoon. Inassign tayo ng Panginoon to do so. Di po ba? Alright. So ngayon, ito na. Ang sabi niya sa 18 na 19 pala, na sila'y nakabalik at ang mga babae, tinanong, is this Naomi? Talagang bagsak yung kanyang, kumbaga yung aura niya, yung kanyang mukha. Siyempre, yung ang na-mention na naging experience niya. 20 ang sabi po. But she said to them, do not call me Naomi, call me Mara. Ang Mara po, ang ibig sabihin, bitter, mapait. Think of ampalaya. Think of ano pa yung panggamot sa diabetes. Think of that na bitter. Yung ba't tinatawag mo akong Naomi? Ano po ang ibig sabihin ng Naomi naman? Ang ibig sabihin ng Naomi ay pleasant. Ngayon, I'm so far from being pleasant. Huwag mo na akong tawagin na pleasant. Call me bitter. Ang mga Hudyo po kasi, kung ano yung tao, yun po yung pangalan niya. Tayo kasi, nag-iisip tayo ng pangalan. Ano kaya magandang ipangalan dito? Ang mga Hudyo, typically, lalo na sa panahon ng Bibliano po, kung ano yung nakikita nila, yun ang ile-label nila. Yun. Hindi po tulad nung isa nating membro sa Baguio noon. Isa po siyang Chinese descent. Meron siyang kinukwento na may mga kaibigan siya sa Quiapo na kasi hindi po siya naniniwala sa brand. May mga kaibigan siya sa Quiapo na may mga stores. May mga tindahan po silang mga appliances, ganon. Ang tao, pag may hinahanap, ano bang hanap mo? TV. O sige, ano bang brand ang gusto mo? O Samsung. O sige, diyan ka lang. Pupunta sa likod, sasabihin niya yung kanyang mga trabahador, "Hoy, kunin niyo to." Ilagay niya yung Samsung na label. Hindi po ganoon ang mga Hudyo. Tayo parang yun ang type natin na parang maglalagay tayo ng label na yung label hindi naman yung unit. Kaya ang gaganda ng kaya pag may pinagbubuntis ay nag-iisip tayong napakagandang pangalan, hindi po ba? Pero ang mga Hudyo ay different po sila. Sila kung ano yung tao ay yun ang ipapangalan sa kanila. Actually si Malonen Quilion, ang mga pangalan na yan dahil I believe kung either one, ang ibig sabihin ng Malonen Quilion, sickly, yung isa naman, weak, yung mahina siya, hindi siya typical na mga, kumbaga yung typical na macho na lalaki. Tingnan po ninyo, nangyari, namatay din po sila, di po ba? So hindi po malayo dahil ganun ng structure nitong si Malonen Quilion. Kaya kung ano ka, yun ang ipapangalan sa iyo. Kaya sabi ni Naomi, do not call me pleasant, call me bitter. For at the moment, I am bitter. So bitter sa nangyari sa buhay ko. Do not call me Naomi. Ano po kaya yung correlation naman nun sa buhay natin? Alam po ba natin na tayong mga Christians are the followers of this particular person na dumating po siya dito, so much opportunity na pwede niyang gawin for himself, pero hindi po yun ang naging, kumbaga, hindi po yun ang naging buhay niya, hindi po yun ang naging direction
ng kanyang buhay all the way sa kanyang kamatayan. Actually, he was given so much power. Power of a God na kaya niyang i-multiply ang ilang pirasong tinapay to thousands. Kaya niyang patigilan yung malakas na hangin at parang bagyo na klaseng bagay. Meaning, kaya niya ring sabi nga ni Satanas sa Matthew, sa temptation, kaya niyang gawin yung bato na tinapay. Kung kaya niyang gawin yung bato na tinapay, kaya niya pong gawin yung bato na ginto. And ang almost everything is under His power. Na ngayon ay tingnan natin kung saan niya ginamit yung kapangyarihan na iyon. Ginamit po niya iyon para maging kumpleto, eksakto, ang pagsugo ng Amang Diyos sa Kanya. Tingnan po natin, yun po yung taong pina-follow natin. Taong Diyos, Diyos na tao, however you call Him. Because He is the co-creator of everything seen and unseen. So tayong mga Christians, we are following that person. Yun po ang ibig sabihin ng Christian. Christian is one who follows Christ, kung ano yung klaseng buhay na ibinuhay niya. Alright. Do we really live that kind of life? Kung hindi po natin ibinubuhay ang isang klaseng buhay, na yung mga, ito po, yung gift ng Holy Spirit sa atin, empowering kung anong talent, anong skill tayo, being, kumbaga, utilized, ginagamit natin para nagiging tama yung pagsugo o yung assign na mission ng ating Panginoong Diyos sa atin. Do we do that? Kung ginagawa po natin yun ang pinaka, kumbaga sa horse, di ba? May rein po sila para hindi kita to. May rein po sila para ang attention nila ay dito lang kung ano yung nasa harapan niya. Tayo, we should have that rein. Ika nga, if I may if I may use that word. We should have that rein na gamit natin ang gift ng banal na espiritu. Kasi kung born again po tayo, we have the gift of the Holy Spirit in us. We have the grace of God fully operating in us. Empowering kung ano po yung talino natin, empowering kung ano yung talent natin, skills natin, para sakto yung buhay natin sa ibinigay pong mission ng Amang Diyos sa atin. Kung hindi, let's say kung hindi natin ibinubuhay yon, that means it is just right not to be called a Christian. Ako po ay student ng Biblia. I study, I listen to the Word of God. Hopefully someday, I will be a Christian. Ngayon, ang daling i-label ang tao na siya ay Christian. O sige, tumanggap ka. Pumunta ka, you repented, you accepted the Lord. That doesn't make you a Christian yet. Hanggang makita yung buhay na binubuhay mo talaga, yung you're living a life after Christ. Then, tayo ay Christian. Ano po? Kaya, like I said, sa last episode natin, ay becoming a Christian is the most serious statement, commitment, buhay na pwedeng natin gawin sa buhay na ito. Kaya nga dyan na namamali ang Kristyanismo, di po ba? Anong sabi ni Indira Gandhi, yung Indian na sumikat sa kanyang stand na prinsipyo na walang violence in protest. Ang sabi po niya, I love Christ. I love Christ, but I hate Christianity. Meaning, yung mga Christians, a group na so-called na they live after sa prinsipyo ni Christ, I hate them but I love Christ. Bakit? Kasi magkaiba. Sinasabi, mga followers sila,
kino-continue nila yung principles, katuruan ni Kristo, pero napakalayo. Yun ang ibig ko po sabihin. Kumbaga, ito is something to keep in mind na tayo po yung mga Christians. Kung totoong pagka-born again natin, the Lord Himself actually labeled us as Christians. But all we have to do is compare yung ating pinoposes, hawak na pangalan, at the same time, ito ba ay ibinubuhay ko? Medyo malalim or medyo strong challenge po ito, pero ang reality, yun po talaga yon. Ganun ng mga Hebrews. Kaya sabi niya, do not call me Naomi, call me Mara. Ano po kaya tayo at the moment? Ano po? Christians po kaya tayo or semi-Christian or becoming a Christian? Ano po? Hindi yung nag-a-attend lang tayo ng church, nabautismo lang tayo, Christian tayo. Kung totoo ang lahat ng ibinubuhay, of course, there's nothing wrong with that. Pero kung susundan natin yung kaisipan ng mga Hebrews, naku, napakalaking pribileyo na tayo ay matawag na mga Christian. Ayan. Let's continue. Dito po sa verse 21. Sabi niya, I went out full, and the Lord has brought me back, or brought me home again empty. Why do you call me Naomi, since the Lord has testified against me, and the Almighty afflicted me? So, ina-address lahat ni Naomi na ang Panginoon ang may gawa, ang may kilos dun sa kanilang sa pagpanaw ng kanyang asawa, ganun na rin po ng kanyang dalawang anak. So, tingnan natin ang 22. Then we'll conclude this chapter. So Naomi returned, and Ruth the Moabitess, her daughter-in-law, with her, who returned from the country of Moab. Now they came to Bethlehem at the beginning of barley harvest. Ito po yung last point natin. Yung pagbalik nila sa Bethlehem, ang timing, it was the beginning of barley harvest. Bakit po? Bakit po important yun? Ibig po sabihin, ang barley harvest kasi, yan po yung pasimulang harvest ng summer harvest. After ng barley harvest, will follow the wheat harvest. Hindi lang po yan, ang pagbabalik nila ay sa beginning ng barley harvest. Like I said, after ng barley, may wheat, and then yung grapes, and so forth. Now, nasa beginning, meaning pasimula ng pag-harvest, nandun na sila. Sa chapter 2, makikita natin, they will take part dun sa harvest na iyon. Now, hindi po ba sa verse 6 ng chapter na ito, ay nang marinig ni Naomi na ang Panginoon ay visited His people by providing food, immediately, wala na pong, there is no gap between yung pagkarinig niya at yung paglakbay niya o nila. Ganon din po yung pangungusap ng Panginoon sa atin. Like I said, ang Panginoon hindi po siya harsh when He corrects us. Siya po ay gentle kung ano man yung ginagawa nating mali sa buhay. Kung open pa po ang ating ears in listening sa Kanya, every time we hear yung Kanyang conviction, and we immediately pray to Him to ask for strength to either stop doing or start doing kung ano yung gusto niyang paggawa. Meron pong so much blessings naghihintay sa atin if we do it immediately. Hindi po yung mamaya, hindi po yung bukas, hindi po yung next week, o iba po yung next month. Hindi po yung, sige, last time na ito. After nito ay tama na. It will be too late. Marami po noon, lalo na nung tayo po ay
sa Pilipinas. Ang daming mga kwento na mga nasangkot sa krimen na actually sa inisip nila or sinabi nila sa someone na mahal nila sa buhay, okay, last na lang ito. That was the time na sila ay namatay. Na kumbaga, hindi po natin alam kung ano yung chance na binibigay sa atin ng Panginoon. That might be the last time na binibigay niyan chance. Pag ano pa, yung sinabi nating mamaya and everything, baka hindi na po the same chance, ang same blessings ang naghihintay sa atin. Kumbaga, the moment we hear the Lord convicting us to a particular sin, we should immediately obey and follow yung direction na binibigay niya sa atin. Makikita natin, ang pin-repair naman niya ay you will not regret dahil so much blessings po, so much goodness ang naghihintay sa taong madali siyang tumalima, madali siyang mag-turn around the moment na marinig niya yung conviction ng Panginoon. Yun ang nangyari po sa kanila. Kaya yung kanilang pagbabalik sa Bethlehem, it was the beginning of the barley harvest. It's the same picture ng taong nabubuhay sa mundo. Doesn't matter kung may material na bagay ka, kung doesn't matter, ang dami mong na-accumulate na mga bagay, status sa buhay, and yet ang spiritual ay nadidrain. But once you go back sa Panginoon, so much joy naman ang naghihintay sa atin. Ano po? Alright, sige po. Yun na yung ating conclusion ng chapter na ito, Book of Ruth, verse 1 to verse 22. Hopefully na follow natin yung correlation niya. Kung ngayon lang po kayo nakapanood, ay please watch po yung mga other episodes beginning ng pag-aaral natin sa verse 1. Salamat po. Until sa next time, tutuloy po naman natin, ay bubuksan natin, papasok tayo sa chapter 2 ng book na ito. Salamat po. And again, God bless you and Shalom.